Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth. Because He is worthy to be praised and adored. He is amazing. He is awesome. He is glorious. He is righteous. He created us in His image and likeness, and He has given to us everything that we need and so much more. And to top it all, He gave to us our Savior, Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. Jesus Christ gave His life on the cross for the forgiveness of our iniquities, so that we may inherit the kingdom of our Father and reign with Jesus in His kingdom that will never end. And I'm thankful also to the Holy Spirit for always reminding us to do righteousness, to do good deeds. He lives in our hearts, always sharing to us the blessings and gifts that our Father bestowed upon us. If we have our Father, if we have Jesus, we also have the Holy Spirit. Therefore, we should never be afraid. If God is for us, who can be against us? So, Iska, last time we read Numbers chapter 22 and Numbers chapter 23. Numbers chapter 22, nag-decide na ang mga Reubenites and the Gadites or Gadites, children of God, kung anong land gusto nila. Hindi originally kasali yung land na gusto nila na kasali sa inheritance, no? So, ito na naman yung drawing ko. Ayan. Ito to yung Mediterranean Sea. Ito yung Israel, no? Ito yung Israel. Mediterranean Sea, ito ang Philistine, na ngayon ay Palestine. Ito, originally, hindi ito kasali sa inheritance ng mga Israelites, itong lugar na to. Pero, pinagbigyan sila ni Almighty Father. Dahil ito ay lugar na to ay ang Moab. At saka dito nakatira rin ang mga Amorites, Moabites and Amorites, no? Kaya, dito naman yung Edom. Hindi talaga ibinigay ni Almighty Father sa mga Israelites ang Edom. Huwag pakialaman, sabi ni Almighty Father. Kaya, nung galing sila from Egypt, dito, lagpas na, dito sila dumaan. Hindi sila pwedeng mag-shortcut dito, hindi sila dito pinadaan ni Almighty Father. Pinadaan sila sa mahalayong lakarin, no? Dito sila idinala ni Almighty Father para dito makapasok. Pero bago sila makapasok dito sa lugar ng Canaan, nakita nila ng Reuben and the tribe of God na maganda yung lupain, conducive for livestock. So yan yung nasa Numbers chapter 32. Hiningi nila kay Almighty Father. Ngayon, ang kasunduan para maibigay sa kanila itong land na to sa Reuben at saka sa Gad, para maibigay ang land na ito, kailangan sumali sila sa war, no, na mangyayari dito sa buong Israel dahil they have to eradicate the Canaanites. They must conquer the land. So yung mga men of war ng Gad and Reuben, kahit na kanila na to, dito na sila mag-stay, may iwan dito yung kanilang mga asawa at mga anak, pati na ang livestock.
Pero they will help their brethren to conquer the whole land. Yun ang gusto ni Almighty Father. Kahit na meron ka ng pwesto or land na makukuha, kailangan mo pa rin tulungan ang brothers and sisters mo. Ganon tayo hanggang ngayon. Kung meron ka, dapat mong tulungan ang brothers and sisters mo. Huwag maswapang. Tulong-tulong. Ganon ang gusto ni Almighty Father. Pero ang ibang mga tao ngayon, gusto tumulong, pero gusto may kapalit. So ito yung Numbers chapter 32. Si Jesus Christ, tinulungan niya tayo. At hanggang ngayon tumutulong siya sa atin para makuha natin ang ating inheritance. Ano ang kapalit na gusto ni Jesus? To be faithful to our Father. To obey the covenants. No? Ano yung covenant? Na maniwala kay Jesus. Yun ang new covenant. To believe in Jesus Christ. For us to be saved. Kaya dito sabi ni Moses, tutunganga na lang kayo sa land na yan. Hindi na kayo sasama sa war. Madi-discourage kayo ng mga kapatid ninyo. Madi-disheartened sila. Ang promise naman nila, susunod pa rin sila sa war. Sasali pa rin sila sa war kahit na meron ng naka-allot na place for them. Dahil si Almighty Father, pagagalitan sila. They will be punished. Yung lives natin, ang may hawak si Almighty Father. Hindi natin hawak ang buhay natin. Bakit? We owe everything to our Father. He created us in His image and likeness. Kamukha natin yung tatay natin. Binigyan niya tayo ng wisdom and knowledge. Binigyan niya tayo ng blessing sa araw-araw. Kung titignan niyo yung paligid natin, lahat binigay na ni Almighty Father. Lahat-lahat. Pati ang kanyang pagmamahal. Ni-require niya to love Him, to adore Him, to worship Him, because we are His inheritance. We are the apple of His eye. So pumayag si Almighty Father, build cities for your little ones and folds for your sheep. Doon nila iiwan ang kanyang livestock, cattle, goats, donkeys, kung ano pa mga alaga nila. Iwan nila yung asawa nila at anak nila doon. Pero yung men of war kasama na makikipag-battle against the inhabitants of Canaanites. Paalisin dapat nila yon. Eradicate it. Dahil pag hindi sila sumama, yung Reubenites, saka yung Gadites, hindi nila makukuha yung land ng Moabites, saka ng Amorites na ito yung sinakop, no? Pangit ang drawing ko. Sky ko lang nanonood. Huwag kang mag-alala. Nagtayo rin sila ng fortified cities. Ibig sabihin yung structure na permanent na. Kasi before, nakatira sila sa Succoth, sa booth or tent. Yun ibig sabihin ng Succoth, booth or tent, temporary. Ngayon,
fortified cities na. Tsaka gumawa sila ng folds for their sheep. Kulungan na ng mga sheep. Dati kasi pinapastol lang nila. Hawak-hawak nila yung kanilang staff para paano ba tawag? May ganon yung mga livestock nila. No? May tali. Sometimes may tali sila na hawak-hawak para maikot nila yung kanilang livestock. May hawak-hawak nila para yung madami kasi silang animals. Bawat tribe, bawat family. Ngayon, nasdamay pati is yung half the tribe of Manasseh kasi malaki yung lugar. So, ang mag-inherit ng land na to or makakakuha ng land na to, ito, ang malaki na to, 2.5 tribe, Reuben, Gad, and Manasseh. Kasi nandito si Manasseh, nag-extend dito ngayon si Manasseh. Half the tribe of Manasseh and then half the tribe of Manasseh, no? Nakaganyan si Manasseh sa buong Israel. Nakahati siya sa gitna, si Manasseh. Numbers chapter 33 naman, ito naman yung itinerary nila, no? From the time that they were in Egypt, yung mga tinakbo nila or nilakad nila kung saan sila dinala ni Almighty Father na lugar. No, tatandaan natin yung first time ay nakalabas sila ng Israel, ng Egypt, yung namatay ang mga firstborn sons of the Egyptians. Busy sila sa pagbe-bury ng kanilang mga firstborn. Kaya baliwala sa kanila, sige umalis na kayo, parang sila, busy. Wala sa isip sila. Hindi sila makapag-desisyon ng maayos. Ngayon, nung nagising sila dahil hindi sila nagluluksa, naalala nila, ay teka muna, wala na pa tayong mga dito Israelites dito, asa na yung mga slaves natin. Kailangan nabuli natin sila. So yun yung time na hinabol nila, no? Nagising sila eh. Wala tayong utusan na. So nagtayo na sila ng tent, no? At tumawid sila sa Red Sea. And then walang water. Yun. Mga reklamo nila dito sa mga lugar na to. And then sa Graves of Craving, yung quail, nagkaroon sila ng quarternism. Sa sobrang katakawan. May pagkain naman sila, nagka-crave pa sila. Naka-experience ba ka na mag-crave? May pagkain naman kayo, hindi kakain pa tayo sa iba. Ayaw ni Almighty Father na may asawa na kayo, gusto pa rin nyo, gusto ko pa, may asawa pa akong iba. O, kasalanan nyo na. Covetousness. May asawa ka ng iba, tapos nag-asawa ka na, o nakadalawa ka na. Nakatatlo ka na, ang dami mo ng anak. Gusto mo pang umisa? Hindi, isa pa, parang kulang to. Tapos meron ka pa mga side chick dyan. Graves of Craving. O, lagot ka kay Almighty Father. Sa pagkain man, or sa mga kagamitan. O, may kotse na ako eh. Hindi, gusto ko pa ng ganung kotse. Bili pa tayo. Hindi, may pera pa ako. Bili pa tayo sa pang-kotse. O, ano yun? Covetousness. Magagamit mo ba lahat yan? Hindi. Isa lang naman ang magagamit mo lang, di ba? O, gaya ng example na naman. Watch. No? Mga relos. May relos ka na. Pinakamahal na ang gusto mo. Ito lang gusto ko. Pero may nakita pa bang relo? Hindi, bibili pa ako ng isa pang relo. Gusto ko pa yon. Hindi, isa pa. Ilan ba ang kamay mo? Gusto mo may relo ka dito, may relo ka dito, tapos meron ka pocket watch. Ano pa?
Pag may isa na, tama na, pwede, okay lang, isa lang. Yung pinaka the best na yung kunin mo, ha? Hindi yung ang dami-dami. Masasuot mo ba lahat? Sayang, no? Kung may bahay ka na, gusto pa rin sa pang bahay, tapos isang bahay. Ano nangyari? Hindi mo naman tinirahan yung bahay. Nabulok. Naging mitsa pa ng buhay mo, pinagagawa ng mga anak mo. Dito naman tayo, no? Dumaan sila sa Hazeroth. Nag-camp sila sa Hazeroth. Nagkasakit naman doon si Miriam. Dahil chismosa si Miriam. Kahit na siya ay prophetess. Chismosa. Sinisiraan niya si Moses sa kanyang kapatid na si Aaron. Ay, si Moses, pagkasawa daw ano yan. Ba't ganyan yan? Bakit nakakapagkausap din naman natin si Almighty Father? Ganun ang sabi ni Miriam. Ano nangyari kay Miriam? Ay ni Almighty Father na mga ganun. Niniram pure. Slander. Inggit. Ano na yun eh? Dugtong-dugtong yun, no? Nanakawan mo ng pagkatao. O pag nanakaw na rin yun. Murder na rin yun. Ha? Nagkaroon siya ng leprosy. Buong katawan niya puti. Ano yung tawag doon? Puti ang katawan. Psoriasis. Nagkaroon ng mga balakubak buong katawan niya. Tumingin kayo ng itsura ng psoriasis sa internet. Buong katawan. Sometimes may psoriasis ako nakita. No? Sa paa lang. Sa ulo lang. May psoriasis. Minsan sa braso lang. Ito sa kanya buong katawan. Saan pa sila nagpunta? Sa Rithma, sa Rimon, Perez, Libna, Risak, Mount Shefer. Tapos hanggang madaming lugar silang dinaanan. Pinasulat to ni Almighty Father para may record para sa atin na nagbabasa ng Bible. Para malaman natin na totoong may ganito. Pinaparecord ni Almighty Father. Excuse me. And then, sa wilderness of Zin, sa Kadesh, yung tubig, no? Na kaya hindi sila makakapasok, si Aaron tsaka si Moses sa land flowing with milk and honey dahil hindi sila nagpasalamat kay Almighty Father nung makakita sila nung tinap nila twice yung bato. Hindi sila nagpasalamat kay Almighty Father. Ang sabi lang ni Moses, "Here you go, rebels. This is your water." Hindi siya nagpasalamat kay Almighty Father. Hindi niya acknowledge yung Almighty Father. Kaya si Moses and Aaron hindi nakapasok sa land flowing with milk and honey. Ngayon, kinuha na ni Almighty Father si naunang kuhanin, si Miriam. Babae lagi ang kinukuha ang una. Ba't yan, no? Si Miriam ang unang kinuha. And then, sumunod si Aaron, no? Sa Mount Hor. Sa ika-40th year nung nasa wilderness sila. So dito, lagas na lahat ng mga tao na galing sa Egypt. Bagong tao na yung dala-dala nila, mga anak na, mga apo ng apo ng apo, no? 19 years old and below na. Yung mga 20 years old and above nung first census sa Numbers chapter 1, wala na dito sa ika-40th year. Iba na ng mga men of war. So, Aaron died when he was 123 years old. He died on Mount Hor. Tapos, si Moses ay 120 na nung time na to. Kasi nag-start siya. Nung kausapin siya ni Almighty Father, he was to 80. 3 years ang tanda ni Aaron sa kanya. Pero mas matanda si Miriam. Mas matanda si Miriam. And then, after nang nawala na si Aaron, nagreklamo na naman ang mga tao kay Almighty Father. Bakit sila nasa wilderness? Ngayon, kinagat sila ng Ekis serpent or Ekis viper na kanilang mga katawan
yung kagat mismo, malulusaw yung kanilang flesh, at saka nalulusaw din yung bones, pati yung mga ligaments, no? Matindi yung venom ng Aegis viper. Maliit lang siya na snake, mapayat lang siya, maliit lang, pero napakalakas ng kanyang venom. Ang ginawa ni Almighty Father, sabi kay Moses, gumawa ka ng bronze serpent para yung pag tumingin sa bronze serpent ang mga tao, sila ay gagaling. At dito naman ginaya ngayon ng medicine ang ang logo, nilagyan ng bronze serpent dahil yun daw makakagaling, yung medicine. Ang makakagaling sa atin si Almighty Father. Acknowledge our sins. Kaya nga tumingin ka sa bronze serpent, i-acknowledge mo na kaya ka nagkasala ay dahil sa serpent, hindi dahil kay Almighty Father. Kaya tingnan mo, aminin mo, yun ang naging mitya ng kamatayan mo. Kaya ka napaparusahan. Yun ang ibig sabihin nun. Jesus Christ, He was crucified on the cross. He who had no sin became sin, so that in Him we might become the righteousness of God, no? So titingin tayo kay Jesus Christ para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Gaya ng magnanakaw na katabi ni Jesus. When He was crucified on the cross, nagtiwala siya kay Jesus. Yung magnanakaw na yon, hindi siya na-baptize in water. Walang water baptism yung magnanakaw na yon. Hindi rin siya nung bago pa siya i-crucify, wicked siya. Tapos nasa cross na siya, nagbago siya. Paano siya nagbago? Nagtiwala siya kay Jesus Christ, nagkaroon siya ng faith kay Jesus Christ. So, meron siyang, dahil nagtiwala siya kay Jesus, meron siyang gift of the Holy Spirit. Ano yung gift na yon? Gift of faith. At meron din siyang fruit of the Holy Spirit. Ano yon? Faith. At nagkaroon din siya ng knowledge and wisdom dahil ang the beginning of wisdom is fear of the Lord. No? So kahit hindi siya nakapag-prophesy, hindi siya nakapag-share sa mga tao, pero wholeheartedly, he trusted in Jesus' name, napunta siya sa heaven. Sino ba namang tao ang magtitiwala sa isang tao na naka-crucify? Miracle yon. Siya nagtiwala kay Jesus Christ. Kahit na naka-crucify si Jesus Christ, kahit nakita niya na helpless si Jesus Christ, nagtiwala siya. Ang sabi ni Jesus, "Today you will be with me in paradise." Ngayon, may mga tao, no, na ayaw magtiwala kay Jesus sa ngayon, gusto gumawa ng wickedness. Sasabihin nila, ay pwede naman pala, gaya ng magnanakaw na katabi ni Jesus, na pag mamamatay na ako, saka ko hihingi ng tawad. Alam ni Almighty Father yon, alam ni Jesus yon. Hindi umaisan si Jesus. Hindi, magsusorry naman ako. For now, gagawa muna ako ng wickedness. Tapos pag malapit na ako mamatay, example, ang sakit mo ay cancer, or ano, malapit ka na, ka ng tawad ng gano'n. Alam ni Almighty Father yon. Alam ni Jesus yon. Yun ay kung, at saka yun ay kung ang ikamamatay mo ay mabagal. Paano kung bigla na lang? Wala ka ng time para makapaghingi ng tawad kay Almighty Father. Paano na yan? Hindi natin hawak ang buhay natin. No? So dito, si Moses, after gumawa ng bronze serpent, marami pang nangyari. And then, binanggit dito na nandun siya sa mountain of Abarim.
Doon sa Mountain of Abarim, kinausap siya ni Almighty Father, check mo yung lugar, yan ang mamamana ng mga Israelite, pero ikaw hindi ka makakapasok. Yung Mountains of Abarim, kita doon yung plains ng Moab by the Jordan. Doon sila nag-camp. At nagbigay ng instruction si Almighty Father. Anong instruction yan? Drive out all the inhabitants. Tanggalin lahat, eradicate. Total annihilation of the land from before you. Destroy all their engraved stones or sacred pillars. Sirain lahat. Example ng sacred pillars, yung mga obelisks, no? Example yun ng sacred pillars. Molded images, mga Diyos-Diyosan, graven images, carved images, gawa sa kahoy, semento, bakal, ginto, no? Destroy. And demolish the high places kung saan nag-worship ang mga pagans. Pagans, ibig sabihin marami silang sinasamba. Sumasamba sila ng hayop, sumasamba sila ng tao, sumasamba sila ng nature. Meron bang mga taong sumasamba sa nature ngayon? Meron. Niyayakap yung mga puno, kinakausap yung mga puno, sinasamba nila yung nature. Pupunta sila sa mountain, magsasorry sila sa mountain, oh sorry mountain, dadaan muna kami. May gano'n, no? Sumasamba ng tao ng makasalanan. Makasalanan nga yung tao. Kahit napatawad yun ng Almighty Father, hindi pwedeng sambahin ng tao. Kahit patay na siya. Kahit yung soul ng tao, hindi pwedeng sambahin. Kahit yung mga ninununin nyo, na sasabihin nyo mabait, hindi pwede. Bakit? Pag hindi nila pinaalis yung mga inhabitants, anong mangyayari? But if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall be that those whom you let remain shall be irritants in your eyes, and throat, and thorns in your sides, and they shall harass you in the land where you dwell. So meron bang natira sa mga lugar dito? Parang kasi ng mapa ko. May mga natira ba sa lugar na to na inherit ng Israelites? Or na ngayon ang tawag sa kanila ay mga Jew or Israeli? Meron bang lugar dito na hindi nila naitanggal? Meron. At inalaw ni Almighty Father yun. Bakit? Wicked ang mga tao. Hindi nila tinanggal. Hindi nila sinunod si Almighty Father. Kaya naging irritants in their eyes and thorns in their sides. Sino dito? Sabihin nyo. Anong sasagot? May natira. Ano? At sa ngayon, wala na yung sa ngayon, ano, kung i-compare natin. So before, yung Reuben and the Gadites, or Gad, and half the tribe of Manasseh, nawala na sila. Ito na lang ang natirang lupa sa kanila. Itong ngayon ay Jordan na ang capital ay Amman, galing sa word na Ammon, Ammonites. Si Ammon at saka si Moab, ang father nila si Lot at ang nanay nila ay anak ni Lot. No? Dahil nilasing na magkapatid ng kanang tatay, dahil akala nila wala nang silang magiging asawa. So dito na tayo sa Numbers chapter 34. Ito naman yung naka-boundary sa taas, sa northern part, sa southern part, sa eastern part, and the western part of the land that the Israelites will inherit. Dun yun sila titira. Then the Lord spoke to Moses, saying, Command the children of Israel, and say to them, when you come into the land of Canaan, this is the land that shall fall to you as an inheritance.
the land of Canaan to its boundaries. Your southern border shall be from the wilderness of Zin, along the border of Edom. Sa baba yun, southern part, no? Ito Edom, na sa ngayon ay sakop ng Saudi ba to? Ano bang Saudi ba yun? Sa baba ng Israel. Sino ba tinatanong ko ang sarili ko? Ano ba yon? Saudi ba yon sa ngayon? Hindi ko mabasa. Labo na ng mata ko. Saudi na kasi ang gilid ay Jordan, ano, nasa eastern side. Along the border of Edom, then your southern border shall extend eastward to the end of the Salt Sea, yung maalat na dagat. So dito sa Salt Sea, lahat dito ano yung tawag dito? Lumulutang. Kasi Salt Sea. Maalat yun. Hindi mabubuhay yung isda. Pag nag-swim ka rito, hindi ka lulubog. Kasi nga Salt Sea siya. Kapag nag-swimming ka sa dagat, tsaka sa swimming pool, mas mabilis kang lulubog sa swimming pool. Pero sa dagat, mas mabagal kang lulubog kasi nga maalat yung dagat. No? Dahil yun ay may salt. Yung swimming pool, wala namang salt yun. Verse 4, your border shall turn from the southern side of the ascent of Akrabim, continue to Zin, and be on the south of Kadesh Barnea. Then it shall go on to Hazar Adar and continue to Asmon. The border shall turn from Asmon to the brook of Egypt, and it shall be at the end at the sea. No? As for the western border, so western. Baliktad kasi itong camera ko, naka-mirror to. So sa akin, ang western ay dito. Pag may nanonood, kung merong nanonood, ang western nandito. You shall have the Great Sea for a border. Ano yung Great Sea na tinatawag? Ngayon ang tawag sa Great Sea na yan ay Mediterranean Sea. This shall be your western border. And this shall be your northern border. From the Great Sea you shall mark out, sa taas, no? Your borderline to Mount Hor. From Mount Hor you shall mark out your border to the entrance of Hamath. Then the direction of the border shall be toward Zedad. The border shall proceed to Ziphron, and it shall end at Zahazar Enon. It shall be, or this shall be your northern border. Sa northern part, no? Malapit sa, ngayon, Lebanon. Noong time na yon ay, ano mang lugar yon? Tyre and, malapit sa Tyre eh. Ano pa isa? S ang start. You shall mark out your eastern border from Hazar Enan to Shepham. Sa eastern naman to. The border shall go down from Shepham to Riblah on the east side of the Ain. The border shall go down and reach to the eastern side of the Sea of Shinnereth. So dating east Sea of Shinnereth, no? Pero naging Sea of Galilee ba? Tama. Yung Sea of Chinnereth, nasa Old Covenant, ito sa Old Testament. Nung nasa New Covenant na, Sea of Galilee. Dito naglakad si Jesus. Dito niya na-meet yung mga apostles niya na si
Peter, James, and John. May mga fishermen. Yung tambayan ni Jesus na Sea of Galilee, Sea of Gennesaret. Dito naglakad si Jesus sa water, na nakita siya ni Peter, gusto rin ni Peter maglakad, and then nakakita ng malaking wave si Peter, kaya lumubog si Peter. The border shall go down along the Jordan, and it shall end at the salt sea. There shall be your land with its surrounding boundaries. Then Moses commanded the children of Israel, saying, This is the land which you shall inherit by lot, which the Lord has commanded to give to the 9 tribes and to the half tribe. Bakit 9 tribes and half the tribe? Kasi nga, yung dalawang tribe ay nandito na. May pwesto na sila dito. Pati na yung half the tribe of Manasseh. May pwesto na sila dito. May pwesto na sila dito. For the tribe of the children of Reuben, according to the house of their father, to the tribe of the children of Gad, according to the house of their fathers, have received their inheritance. Nakuha na nila kanilang inheritance, ha? Ito na. And the half tribe of Manasseh has received its inheritance. Isinali na rin yung half the tribe of Manasseh sa other side of the Jordan River. Verse 15. The 2 tribes and the half tribe have received their inheritance on this side of the Jordan, across from Jericho eastward toward the sunrise. Kasi nga, east, ito eastern part. Pag east, dun tumatayo ang araw. Dun manggagaling ang araw. Dun sumisikat ang araw sa east. Verse 16, And the Lord spoke to Moses, saying, These are the names of the men who shall divide the land among you as an inheritance. Ito yung mga tao na magdi-divide ng land. Eleazar the priest and Joshua the son of Nun. Paano i-divide ni Eleazar the priest and Joshua? Si Joshua magtatanong kay Eleazar the priest, and si Eleazar naman, since wala na si Moses, ang gagawin ni Eleazar, he will use the Urim, ha? Urim and the Thummim. Dahil hindi na nakakausap si Almighty Father. Si Moses lang, no? Verse 18, And you shall take 1 leader of every tribe to divide the land for the inheritance. So, bawat tribe merong leader. And then, sa bawat leader na yun, mamimili naman siya ng leader under him, bawat family, para naman makapag-inherit ng land ang mga family. These are the names of them. From the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh. From the tribe of the children of Simeon, Shemuel, the son of Ammihud. From the tribe of Benjamin, Eladad, the son of Shishlon. A leader from the tribe of the children of Dan, Buki, the son of Jogli. From the sons of Joseph, a leader from the tribe of the children of Manasseh, Haniel, the son of Ephod. And a leader from the tribe of the children of Ephraim, Kimuel, the son of Shiftan. A leader from the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan, the son of Parnak. A leader from the tribe of the children of Issachar, Paltiel, the son of Azan. A leader from the tribe of the children of Asher, Ahihud, the son of Shalomeh. And a leader from the tribe of the children of Naphtali, Pedahel, the son of Ammihud. And these are the ones the Lord commanded to divide the inheritance among the children of Israel in the land of Canaan. Sa bawat tribe, merong leader. At yung leader na yon, siya ang naka-assign para kumuha naman ng leader from each family na para ma-inherit nila yung land. Ngayon, hindi binanggit ngayon ulit, di ba? Yung tribe of Levites. Kasi sa Levites, wala silang inheritance. Dahil ang inheritance nila, si Almighty Father. Ang ibig sabihin ng Levi ay joined. No? Or join. Kasama. So, ang inheritance nila, si Almighty Father. Hindi ang land. So, ang mga, ulit-ulit natin ang ating mapa.
Asan ba yung taas? Ito ba yung taas? Ito na ulit yung ating mapa. Ito yung sa may kay Manasseh, half the tribe of Manasseh, Reuben and Gad. And then dito yung ibang mga tribes. Ngayon, yung Levites, wala silang may inherit na land dito. Pero, bawat isang tribe, mabibigyan sila ng common land. Alam ba, tribe ni Reuben to, bibigyan niya ng common land ng Levites. Tribe na half the tribe of Manasseh, bibigyan na ng common land ng Levites. Tribe ni Gad, bibigyan na ng common land ng Levites. Tribe ni Naphtali, merong common land ng Levites. So, nakakalat lahat ng Levites all over Israel. At, in addition to that, yung common land na yon, meron ding cities of refuge. Na? Nakakain hindi kaya. So, basahin natin ang Numbers chapter 35. And the Lord spoke to Moses in the plains of Moab by the Jordan across from Jericho, saying, Command the children of Israel that they give the Levites cities to dwell. Bigyan ng lupain. City ang mga Levites. Hindi nila aariin yung lupa, titirhan lang nila yon. To dwell in, from the inheritance of their possession, and you shall also give the Levites common land among or around the cities. Yung common land, parang park yun, or a big plot of land. Doon nila ilalagay yung kanilang mga alaga. Nandun din yung cities of refuge. Anim ang cities of refuge. Ba't tatlo lang to? Anim ang cities of refuge. Yung cities of refuge, kung i-check na, hindi naman kasi mapa to, anim ang cities of refuge. Tatlo ditong cities of refuge, tatlo rin dito. No? Yung style nila, dito, 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 tatlo dito. Yung distansya niya, no? Halos magkakapareho ang distance. Nasa gitna sila, yung cities of refuge. They shall have the cities to dwell in, and their common land shall be for their cattle, for their herds, and for all their animals. The common land of the cities, which you shall give, or which you will give to the Levites, shall extend from the wall of the city outward 1,000 cubits all around. Yun yung size. And you shall measure outside the city on the east side 2,000 cubits on the south side, 2,000 cubits on the west side, 2,000 cubits on the north side, 2,000 cubits. So, it's a perfect square, no? Kung gano'n ang size. Kasi 2,000 cubits and 2,000 cubits eh. This city, or the city shall be in the middle. This shall belong to them as a common land for the city. So, nasa gitna dapat ang mga Levites. In every tribe na ibibigay sa kanila na common land, dapat nasa gitna yung mga Levites. Special people sila, no? Na kahit hindi sila mag-inherit ng land, binibigyan sila ng Almighty Father ng pagkain, at meron silang matitirhan na binigay ni Almighty Father sa kanila, nakaalat sa kanila. Verse 6, Now among the cities which you will give to the Levites, you shall appoint 6 cities of refuge. Ano ba tong cities of refuge na to? Ituloy natin ang basa, no? And to which a manslayer may flee, and to these you shall add 42 cities. Pag ang tao ay nakapatay, sa cities of refuge ang punta niya. Guilty man siya o hindi. And then, pag nasa cities of refuge, saka ngayon gugulong yung kaso. Ididinig yun, no? Iimbestigahan. Verse 7, So all the cities you will give to the Levites shall be 48. These you shall give with their common land. 48 ang bibigay na city.
Kasama na ron yung cities of refuge na 6. And the cities which you will give shall be from the possession of the children of Israel. From the larger tribe you shall give many. And from the smaller you shall give few. Example, sa Judah, dapat mas malaki or mas madami ang ibigay na common land or land for the Levites dahil malaki ang sakop ng Judah. And also, the tribe of Manasseh. Kasi isang gano'n yung diretso yung pahalang yung namana na lupa ng tribe of Manasseh. It shall give some of its cities to the Levites in proportion to the inheritance that each receives. In proportion. No? Ngayon tong cities of refuge, yung kung anong city mga yon, nabasa na natin ito sa Joshua chapter 20. Ito ay safe haven para sa mga nakagawa ng nakapatay ng tao unintentionally. At merong gustong gumante. Gusto silang patayin dahil nakapatay sila. Diba, napatay mo yung kamag-anak, may naghahabol sa iyo para gantihan ka. Ngayon, para hindi ka magantihan, dito ka sa cities of refuge pupunta. Ano ka man, guilty ka man o hindi. Kasi dito sa cities of refuge, dinidinig to. Pag nakita na investigahan na guilty ka, ibibigay ka. Paparusahan ka. Pero kung nakita na hindi ka guilty, unintentionally mo napatay ang tao, hindi ka ibibigay. Doon ka sa cities of refuge. Ano bang unintentional manslaughter? Example, naghuhukay ka ng bato, no? Nakakuha ka ng bato. Hindi mo alam may tao pala doon. Binato mo gano'n, tinamaan sa ulo. Namatay, unintentional. Or meron kang hayop nakasagasa ng tao yung hayop kasi tumakbo yung hayop. Yung alaga mo. Hindi mo naman sinasadya yun. Takbo ka na agad ngayon sa cities of refuge. Yung cities of refuge, nasa gitna siya. No? So kung nandito yung place na nakapatay ka. No? Ay, andito yung cities of refuge. Takbo ka na agad doon. Hindi ka na mag-aantay pa. Pupunta ka sa kamag-anak mo. Magpupunta ka sa bundok. Magtatago ka. Hindi na. Sa cities of refuge, safe ka. Kaya nga cities of refuge 3 sa may Jordan River, across the Jordan River, at 3 sa mainland, no? So yung cities of refuge, sa west of the Jordan, Kadesh in Galilee, basahin natin, no? Highlands of Naphtali. Ngayon sa Shechem, in the highlands of Ephraim, Hebron in the highlands of Judah, or Kirjat Arba. Sa east side naman ng Jordan ay ang Bezer sa territory ng Reuben, Ramoth in Gilead, in the territory of God, and Golan in Bashan in the territory of Manasseh. So yun ang cities of refuge. So basahin natin, verse 9, that the Lord spoke to Moses saying, "Speak to the children of Israel and say to them, when you cross the Jordan into the land of Canaan, then you shall appoint cities to be cities of refuge for you, that the manslayer who kills any person accidentally may flee there." Accidentally or unintentionally. They shall be cities of refuge for you from the avenger. Diba, may mga gaganti. Gaganti ako, napatay niya yung kamag-anak natin na nasagasaan ng kanyang kabayo. Hindi sinasadya. Yung may-ari ng kabayo, tatakbo siya sa cities of refuge. Ngayon, dun, yung kamag-anak naman, gusto siyang patayin, hindi siya mapapatay kasi nandun siya sa cities of refuge. That the manslayer, may not die. Kasi innocent until proven guilty. Until he stands before the congregation in judgment. Meron ding mga nagda-judge doon. Hindi lang basta rin tago ako, nakapatay, hindi ko sinasadya, or tago ako ron, sinasadya ako. Iniimbestigahan din.
In the cities which you give, you shall have 6 cities of refuge. You shall appoint 3 cities on this side of the Jordan, and 3 cities you shall appoint in the land of Canaan, which will be cities of refuge. These 6 cities shall be for refuge for the children of Israel, for the stranger, and for the sojourner among them, that anyone who kills a person accidentally may flee there. Para kanina ang cities of refuge? Sa children of Israel. Para pa kanina? Sa mga stranger, kahit na hindi sila Israelites. Para pa kanina? Sa mga sojourner, sa mga nagta-travel, kahit hindi sila Israelites. And that anyone who kills a person accidentally may flee there. Okay? Sa mga nagugutom, sa mga walang makain, sa mga widow, sa poor people, pwede sila sa cities of refuge, and pwede rin sa mga tao na unintentionally na nakapatay. But if he strikes him with an iron implement, or bakal, no? Pinukpok yun ng bakal, so that he dies, he is a murderer. Anong parusa? The murderer shall surely be put to death. Ngayon naman, and if he strikes him with a stone in the hand, bato, bato kunyari, ganon. By which one could die, and he does die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. Or if he strikes him with a wooden hand weapon, may wooden hand weapon ba ako rito? At a wooden hand weapon, pinukpok niya ngayon kahit, ibig sabihin, kahit bakal, bato, kahoy, by which one could die, and he does die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. The avenger of blood himself shall put the murderer to death. Yung gustong maghigante, siya ngayon ang papatay doon sa tao na nakapatay ng kanyang kamag-anak, whether by bato, by metal, or by kahoy. If he pushes him out of hatred, or while lying in wait, hurls something at him so that he dies. Halimbawa, pinagplanuhan niya. Itinulak niya sa bangin. Tinambangan niya. O kaya, hurls something at him ng mga babibigat para mamatay siya at namatay siya. Or in enmity, he strikes him with his hand so that he dies. O kaya kahit kamay lang, no? Nakipag-boxing siya. Kahit kamay lang, sinadya yun. Murderer na yun. The one who struck him shall surely be put to death. He is a murderer. The avenger of blood shall put the murderer to death when he meets him. Yung gaganti mismo ang papatay sa kanya. Hindi ibang tao. Kasi iba, kuyog ay. Pinatay siya. Sugurin natin. Hindi, yung kung sino na napatay, hindi kuyog. Verse 22. However, if he pushes him suddenly without enmity, or throws anything at him without lying in wait, or uses a stone by which a man could die, throwing it at him without seeing him, so that he dies, while he was not his enemy or seeking his harm, hindi sinasadya, no? Diba? May bato siyang hawak. May bato siyang hawak. Ang bato ito nakaharang, tinapon na ganun. Tinamahan sa ulo. Hindi niya naman niya sinasadya. Hindi yun guilty. O kaya nausog niya. Di ba? Magkatabi sila sa ravine, no? Nausog niya, hindi niya sinasadya na nausog niya. Na gano'n niya, na-push niya suddenly. Wala naman siyang galit. Hindi siya guilty nun. Then the congregation shall judge between the manslayer and the avenger of blood according to these judgments. So the congregation shall deliver the manslayer from the hand of the avenger of blood, and the congregation shall return him to the city of refuge where he had fled. Ibabalik siya sa city of refuge kung hindi siya guilty. Pero kung guilty siya, ibibigay siya doon sa avenger. And he shall remain there until the death of the high priest, who was anointed with the holy oil. Hanggat buhay yung high priest, pwedeng mag-stay doon yung tao na nagsisik ng refuge.
Kasi hindi naman siya guilty. Pwede siya magstay doon hanggang buhay ang high priest. Pero pag namatay ang high priest, hindi na siya pwede magstay doon. Tapos na yung kontrata doon. But if the manslayer at any time goes outside the limits of the city of refuge where he fled, outside the limit na, no? Kasi parang naka-enclose yun, dito lang merong limit na space. Ngayon, kung tumapak siya sa kabilang 5 hakbang, nakalagpas siya, and the avenger of blood finds him outside the limits of his city of refuge, the avenger of blood kills the manslayer, and he shall not be guilty of blood. Halimbawa, andito yung boundary ng city of refuge. Isang hakbang na lang, nakahakbang ka sa kaliwa, nakahakbang ka ng kahit isa lang na ganyan, kahit ganyan na, wala ka na sa linya ng city of refuge, nasa outside the city of refuge ka na. Pwede ka nang patayin ng avenger, at yung avenger, yung avenger hindi makukulong yon. Hindi yan mapapatay kasi nga kasalanan mo. Bakit ka lumagpas ng city of refuge? Lumayo ka eh. The avenger of blood finds him outside the limits of his city of refuge, and the avenger of blood kills the manslayer. He shall not be guilty of blood. Because, dahil, he should have remained in the city of refuge. In his city of refuge. Dapat, kahit hindi pwede, dito ka lang, ha? Dito ka lang. Hindi pwede ikaw lagpas. No. Until the death of the high priest. But after the death of the high priest, the manslayer may return to the land of his possession. Pwede na siyang umalis pag namatay na yung high priest. Hindi na siya pwedeng patayin pa ng avenger. Verse 29, and this thing shall be a statute of judgment to you throughout the generations in all your dwellings. Whoever kills a person, the murderer shall be put to death. Eye for an eye, tooth for tooth. On the testimony of witnesses, dapat may witness. Hindi pwedeng walang witness. But one witness is not sufficient testimony against a person for the death penalty. Pag death penalty, hindi lang pwede ang isang witness. Hindi yung sufficient. Kailangan 2 o 3 or more than 2. No? Minimum of 2 witnesses. Kaya nga, di ba sa Bible, may witness din? Matthew chapter 18 verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, sabi ni Jesus, I am there in the midst of them. Pero pwede tayong mag-pray kahit tayo ay mag-isa lang kasama natin si Jesus at si Almighty Father. Ngayon, ang sinasabi dito na Jesus, may witness, pwede rin, may witness na nagpe-pray ka, na lumalakad ka ng tama, win-worship mo si Almighty Father. Mas maganda dahil meron kang kasama na nagpe-pray. Pero pwede ka rin mag-pray mag-isa. At saka dito sa Revelation chapter 11, ilang witness ang darating sa Revelation chapter 11? 2 witness. Hindi lang isa ang witness na darating. Yung 2 olive trees or 2 lampstands. No? Ano pa yung 2 witness? John chapter 8 verse 13, it is also written in your law that the testimony of 2 men is true. I am one who bears witness of myself, and the Father who sent me bears witness of me. So 2 witnesses. So tayo, pag nag-pray tayo kay Jesus, sinong witness? Tayo. Sino pang witness? Si Almighty Father. Sino pa? Si Jesus Christ. Witness, no? Kaya nga dito sabi ni Jesus Christ, sinong witness ko? Ako, sabi ni Jesus Christ, at saka si Almighty Father. John chapter 8 verse 13. Moreover, balik tayo sa Numbers chapter 35 verse 31. Moreover, shall take no ransom for the life of a murderer who is guilty of death, but he shall surely be put to death. Hindi pa rin magbayad.
Pag nakapatay, patayin dapat. Guilty ka eh. Walang ransom yun. Verse 32, and you shall take no ransom for him. Hindi ka pa din tumanggap ng bayad, or napatay ko siya, magbabayad na lang ako. Hindi pwede. Dito sa Old Covenant, ha? You shall take no ransom for him who has fled the city, or who has fled to his city of refuge, that he may return to dwell in the land before the death of the priest. Hindi siya pwede umuwi hanggat hindi pa namamatay ang priest. Before the death of the priest, hindi siya pwede umuwi. Hindi siya pwede magbigay ng ransom, hindi pwedeng tumanggap yung namatay, yung pamilya na namatay ng ransom. Bakit? Verse 33. You shall not pollute the land. You shall not pollute the land. You shall not pollute the land. Hindi niyo dapat dumihan ang lupain. Where you are. You shall not pollute the land where you are, for blood defiles the land. And no atonement can be made for the land, for the blood that is shed on it, except by the blood of him who shed it. Di pa rin madumihan ang lupain. You shall not pollute the land. Kaya di ka dapat pwedeng tumanggap ng ransom. Therefore, do not defile the land which you inhabit, in the midst of which I dwell, for I, the Lord, dwell among the children of Israel. Sabi ni Almighty Father. Pero, dahil nasa New Covenant na tayo, si Jesus ay ipinanganak na, ipinako sa cross, and He rose from the dead after 3 days. Ano ang sabi dito sa Hebrews chapter 9? Verse 14 to 28, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot or without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? And for this reason, He is the mediator of the new covenant. Hindi na papatayin yung mga taong nagkasala. Bakit? Si Jesus na ang sumakop lahat ng kasalanan natin. Si Jesus na yung pinatay ng mga tao, na crucify on the cross. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Para ma-receive natin ang ating eternal inheritance. Napakabait ni Jesus Christ. Napakabait ng tatay natin. Binigyan tayo ng chance. Dahil lahat tayo, murderer. Nakakapanakit tayo ng tao sa pamamagitan ng salita natin, ng isip natin. Lahat tayo murderer. For where there is a testament, there must also of necessity by the death of the testator. For a testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Therefore, not even the first covenant was dedicated without blood. Naintindi na, kaintindi kaya? Siyempre, naintindi niya naman, ano? Ako lang pala nanonood na mag-isa. For when Moses had spoken every precept or every command to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats with water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, saying, this is the blood of the covenant which God has commanded you. Then likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And according to the law, almost all things are purified or cleansed with blood, and without shedding of blood there is no remission or forgiveness. Therefore, it was necessary that the copies of the things in heavens should be purified by these copies in heaven. Inspired
by those that is in heaven. Ibig sabihin yung copies in the things in heaven. Should be purified with this or cleansed with this. But the heavenly things themselves with better sacrifices than these. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself. Now to appear in the presence of God for us. Si Jesus ang representative natin. Nothing, not si Jesus Christ. He's the high priest. Siya na rin ang offering. Not that he should offer himself often, hindi lagi-lagi, as the high priest enters the most holy place every year with blood of another. He then would have had to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the end of the ages, kailan ba yung end of the ages? Last days. Once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by sacrifice of himself. Nung dumating na si Jesus Christ, yun na ang start ng end of the ages. Or last days. Doon na nag-start. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Isang beses na lang namamatay ang tao at pagkatapos mamatay ng tao, judgment na. Whether you're going to heaven or to hell. Ngayon, yung reward, hindi pa na ibibigay sa atin. Pero, judgment na agad. Naintindihan natin? For now, nandito yung soul natin, spirit natin, nasa sa loob natin, katawan natin, buhay pa tayo. Pag kinuha na sa atin ang ating buhay, dahil hiram lang naman lahat ng meron tayo, judgment na agad. Either heaven ka pupunta if you believe in Jesus Christ, or sa impyerno if you don't believe in Jesus Christ. So Christ was offered once to bear the sins of many. Isang beses lang. Si Jesus Christ, in-offer niya yung sarili niya para sa kasalanan ng karamihan. Hindi na kailangan ulit-ulitin pa ni Jesus yung sacrifice on the cross. Yung ibang mga tao, inuulit-ulit nila na sila isi-sacrifice, sila ipinapako. Bakit? Worthy ba sila maipako? Eh, ang dami ng kasalanan, nagiinuman sila, mga babaero. Mga hypocrite. Si Jesus lang ang makakapaglinis sa atin, no? So Christ was offered once to bear the sins of many. Ngayon, kung ikaw nagpapapako ka tuwing sinasabi mo na buwan or week ba ng mga nagpapapako ka sa cross, hindi ka naniniwala kay Jesus na sinave ka na niya. Wala kang faith kay Jesus. Kasi nagpapapako ka pa eh. Bakit ka nagpapapako? Hindi ka naniniwala kay Jesus na sinave ka na niya. Ginagaya mo si Jesus? Kung ginagaya mo si Jesus, dapat maayos ka ang tao. Meron kang love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, kindness, and self-control. Ngayon, kung wala ka nun, hindi mo ginagaya si Jesus. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time. Magpapakita uli sa atin si Jesus Christ a second time. Dahil yung first time, dumating siya, pinanganak siya sa sabsaban, lumaki siya, nagministry siya sa mga tao for 3 years. And then, He was crucified, He died on the cross, and He rose after 3 days. Yun ang kanyang first time na nakasama natin, nakasama ng tao. Ang second time na makakasama niya ang tao ay babalik si Jesus Christ na nasa Book of Revelation. Apart from sin, for salvation. He will appear a second time apart from sin. Dahil, nung first time, sinave niya tayo sa kasalanan, nilinis niya tayo sa kasalanan natin. No. Ngayon, sa second time na mag-appear si Jesus, for salvation na, to judge, for the reward, for salvation.
Ganun kabait si Jesus Christ. Bakit si Jesus Christ? Because si Jesus Christ, si Almighty Father, has given power, dominion, and authority in heaven and on earth. Kay Jesus Christ lang, wala nang iba pa. Hindi sa pastor niyo, hindi sa leader niyo, hindi sa elder ninyo, hindi sa priest ninyo. Hindi sa deacon ninyo, hindi sa prophet ninyo. Kanino lang? Kay Jesus lang. Hindi sufficient yung mga binibigay ninyong pera. Hindi pera ang gusto ni Jesus Christ. Hindi pera ang gusto ni Almighty Father. Yung mga animals nga, insufficient na nga eh. Insufficient yung animals. Insufficient yung mga bagay dito sa mundo. Ano ang gusto ni Almighty Father? Our hearts, our whole being. Yun ang nire-require sa atin ni Jesus Christ. To love God above all. Yun ang commandment. Hindi kasama sa commandment yung magbigay ka ng mga pera. Yun ay resulta ng faith mo kay Jesus tsaka kay Almighty Father. Pero hindi yun requirement. Ang nire-require sa atin, mahalin natin si Almighty Father ng buong buo. At mahalin natin ang ating brethren. Yun ang nire-require sa atin ni Jesus Christ. Yun ang 2 commandments na binigay sa atin ni Jesus Christ. Na summary ng 10 commandments na binigay sa atin ni Almighty Father. Insufficient ang animals. Insufficient yung gold na binibigay ninyo. Nagpapagawa kayo ng gold, ng korting tao, korting graven image, korting... Hindi sufficient yan. Nagpapatayo kayo ng kung ano-anong mga simbahan, ng kung anong congregation. Hindi yan sufficient. Ano ang sufficient? Yung nasa heart natin, yun ang sufficient. Mahalin ang ating tatay. Nagbigay sa atin ng buhay. Nagbigay ng lahat-lahat sa atin. At lagi tayong dapat magpapasalamat sa kanyang mga blessings. Pagpasalamat din tayo kay Jesus Christ. Dahil meron tayong hope in the future because of our Savior. Thank you, and God loves us all so much.